Ipinanganak si Dennis Da Silva na hindi agad nakilala sa entablado, ngunit sa pagpasok niya sa youth-oriented show na That's Entertainment, unti-unti siyang nakilala ng publiko at industriya. Ang That's Entertainment ay isang programa na naglingkod bilang entablado para sa maraming batang talento ng Pilipinas. Isang lugar kung saan maraming baguhan ang natutong mag-perform, magpakilala ng sarili sa telebisyon at magsimula ng kanilang pag-angat sa showbiz. Si Dennis ay isa sa mga miyembrong umangat mula sa show na ito at nagkaroon ng mga small roles at supporting roles sa ilang mga pelikula noong huling bahagi ng dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90. Ilan sa mga pelikulang kanyang pinasok ay ang Ninja Kids noong 1986, Captain Barbell noong 1986, Love Boat, Mahal Kita noong 1988, Sheman, Mistress of the Universe noong 1988 at Underage 2 noong 1991. Mga pelikulang karamihan ay youth-oriented at pumapapel sa mga kabataang artista na tulad niya. Ang kanyang karera noong mga panahong iyon ay tila pangako ng mas maganda pang kinabukasan. Siya ay madalas makita sa telebisyon, lumalabas sa mga pelikula at siya ay bahagi ng isang henerasyon ng mga batang artista na puno ng enerhiya at potensyal. Hindi katakataka na si Dennis ay napansin at nakakuha ng mga tagahanga dahil sa kanyang murang edad, karisma at pagiging bahagi ng isang programa na malaki ang impluwensya noong panahong iyon. Sa mga panahong ito rin, hindi naiwasang mapansin ang kanyang personal na buhay, kabilang ang kontrobersyal na relasyon kay Rufa Gutierrez, isang aktres at personalidad sa showbiz. Ang kanilang ugnayan ay naging bahagi ng usapan sa showbiz press at fan circles noong dekadang iyon. Ngunit kahit ang pag-angat na iyon ay tila hindi naging sapat upang manatili sa rurok ng showbiz. Ayon sa mga ulat, unti-unti ring humina ang kanyang karir at dinala siya ng ilang personal na issue sa landas na hindi inaasahan, tukso, pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot at mga pananaw na hindi malinaw kung paano nakatulong o nakasama sa kanyang buhay at karera. Ang showbiz ay isang mundong mapagbigay, ngunit hindi lahat ng naghahangad ng kasikatan ay tumatagal. Para kay Dennis, tila unti-unting nabura ang ningning ng kanyang pangalan. Ang ilan sa dahilan ay mula sa mga personal na hamon, kabilang ang kanyang pagkakalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang mga ganitong usapin ay karaniwang iniugnay sa mga artista na nahaharap sa mga temptasyon at stress ng industriya. Ngunit sa kanya, ang mga ito ay tila naging dahilan ng panganib sa kanyang karera at personal na buhay. Ang pagkawala ng momentum sa showbiz para kay Dennis ay nagpadama ng mas malawak na problema, hindi lang sa trabaho, kundi pati sa kanyang pagkatao at relasyon sa mga tao sa kanyang paligid. Ang mga taong minsang humanga sa kanya ay unti-unting nawala ng interes at ang limelight ay nawala na tila bula sa hangin. Ngunit ang totoong ikinabaon sa gilid ng kanyang kwento ay hindi lamang ang pagkawala ng karera. Ito'y pagsiklab ng isang trahedyang hindi inaasahan na magpapabago sa lahat. Noong 2002, ang buhay ni Dennis Da Silva ay tuluyang nag-iba ng landas. Siya ay inaresto ng mga otoridad dahil sa mga paratang ng panggagahasa laban sa isang 14 na taong gulang na babae na anak ng dati niyang ka-live-in partner. Ang kaso ay sinampa noong 2002 at nagresulta sa isang matagal na kaso na magpapabago sa kanyang buhay at pangalan. Ayon sa mga ulat, ang biktima ay ang anak ng kanyang live-in partner at ito ay isang minor de edad na babae na noon ay 14 na taong gulang pa lamang. Dahil ito ay isang kasong kinasasangkutan ng isang minor de edad na nasa pangangalaga ng kanyang kinakasama, ang kaso ay sinampahan hindi lamang bilang panggagahasa kundi pati na rin bilang pang-aabuso sa bata. Ang pag-aresto kay Dennis ay nagmula sa mga paratang na iminumungkahi sa kanya ng biktima at sa kalaunan, siya ay dinala sa korte at nagsimulang humarap sa isang paghuhukom na tumagal ng halos 21 taon bago magkaroon ng pinal na hatol. Sa maraming pagkakataon sa pag-uusad ng kaso, ipinahayag ni Dennis na tinatanggihan niya ang mga paratang at sinasabi na ang relasyon niya at ng biktima ay isang romantikong relasyon at hindi isang karahasan. Gayunpaman, ang depensa niyang ito ay hindi naging sapat para baguhin ang takbo ng mga pangyayari sa korte. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paglilitis at paghihintay sa kulungan, noong Pebrero 7, 2020, ang Pasig City Regional Trial Court ay pinalalaglabas ng hatol laban kay Dennis Da Silva. Siya ay natagpuang guilty sa 15 counts ng rape at pinatawan ng reklusyon perpetua o panghabang buhay na pagkakakulong para sa bawat count. Isang hatol na nagpapahaba sa kanyang paglagi sa likod ng rehas. Bukod pa rito, siya ay nahatulan ng karagdagang 4 hanggang 6 na taon na pagkakakulong dahil sa 4 na counts ng child abuse. Hindi dito nagtatapos ang hatol. Inatasan din ng korte si Dennis na magbayad ng malaking halaga bilang civil, indemnity, moral damages at exemplary damages para sa biktima. Para sa bawat count ng rape, siya inutusan na magbayad ng 300,000 pesos at para sa child abuse naman ay karagdagang halaga pa. Ang kabuang halaga na kailangang bayaran ay nasa ₱1,000,000 ang range na hindi maliit at nagpapakita ng formal na pagkilala sa pinsalang dinulot sa biktima.
Sa kabila ng mahabang panahon ng paglilitis at sa kabila ng kanyang pagtatangka na magpaliwanag, ang hatol ay pinal at mahigpit. Isang hatol na hindi lamang kriminal kundi sibil na nag-uugnay sa konsekwensya ng kanyang mga gawain. Hindi tumigil ang proseso sa pagkakataong ito. Ang kaso ni Dennis ay umabot pa sa Court of Appeals kung saan noong Disyembre 18, 2023, ang hatol ng Pasig RTC ay pinagtibay ng Court of Appeals na tumanggi sa depensa ni Dennis at tiniyak ang pagkakasala sa ilalim ng qualifications na rape na may karagdagang mga aggravating circumstances dahil ang biktima ay minor de edad at siya ay nasa posisyon ng kapangyarihan o impluensya sa batang ito. Mula nang siya'y arestuhin noong 2002, si Dennis Da Silva ay mahigit 21 taon nang nakakulong. Una sa Pasig City Jail at kalaunan ay sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City matapos ang pinal na hatol. Marami sa mga taong nakakulong sa ganitong uri ng kaso ay hindi agad nakakaranas ng hatol dahil sa tagal ng proseso ng korte. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tagal ng kanyang pag-iimbak ng hatol ay sumaklaw sa halos 2 dekada, sapat upang halos mawala sa kanyang anumang dating buhay sa showbiz at mga oportunidad sa labas ng rehas. Ang kaso ni Dennis ay isa sa mga naging masalimuot at sensitibong usapin sa lipunan, isang krimen na kinasasangkutan ng panggagahasa ng isang minor de edad at may epekto hindi lamang sa isang pamilya, kundi sa pagsilip ng publiko sa mga isyu ng sexual na karahasan at proteksyon sa kabataan. Ang biktima, noong 14 na taong gulang ay nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong unang panahon ng mga balita. Ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi ganap na nailahad sa publiko dahil sa pangailangan na protektahan ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang biktima at bilang isang minor de edad noong nangyari ang insidente. May mga ulat din na may mga pahayag at paliwanag mula sa isang kapitbahay o kamag-anak. Ngunit ito ay hindi naging formal na bahagi ng hatol ng korte. Ang korte mismo ay nagdesisyon base sa ebidensya at testimonya na ipinakita sa hukuman. Isa sa mga bahagi ng kwentong ito na madalas itanong ng publiko ay kung paano naapektuhan ng mga anak ni Dennis, lalo na si Faith Da Silva, isang artista at talento na may sariling karera sa showbiz. Ang relasyon nila ay isang masalimuot na aspeto ng buhay ng pamilya. Dahil ang pangyayari sa ama ay nagdala rin ng mabigat na epekto sa personal na buhay at emosyonal na kalagayan ng mga anak. Ayon sa mga pahayag, si Faith ay hindi nakapag-usap o nakakita kanyang ama ng matagal dahil sa mga limitasyon sa pagdalaw sa kulungan, lalo na kapag ipinagbabawal ang mga bisita dahil sa mga sitwasyon tulad ng lockdown at mga abala sa penitentiary system. Ngunit noong Disyembre 20, 2023, nagkaroon daw ng pagkakataon ng makita ni Faith ang kanyang ama sa New Bilibid Prison kasama ng kanyang kapatid na kambal, matapos mapag-ayos ng Bureau of Corrections ang pagdalaw. Sa kasalukuyan, si Dennis Da Silva ay nakatenga pa rin sa likod ng rehas sa New Bilibid Prison. Tinatanggap ang hatol na reklusyon perpetwa at mga karagdagang parusa. Ang kanyang araw-araw na buhay umiikot sa kapaligiran ng bilangguan, isang malayong mundo mula sa mga ilaw ng kamera at palakpakan ng mga tagahanga noong araw. May mga ulat na siya ay ipinadala rin sa ospital kamakailan na nagpapahiwatig na siya ay nagkaroon ng pangailangang medikal at ang kanyang anak na si Faith ay ipinalam bago ito isinugod. Ang buhay ni Dennis Da Silva ay isang halimbawa ng malino na kontradiksyon mula sa pangako ng kasikatan at pagangat sa mundo ng showbiz hanggang sa masalimuot at malalim na hatol na nagugat sa mga krimeng kanyang kinasangkutan. Ito ay isang kwento na hindi lamang tungkol sa isang tao, kundi tungkol sa mga makapangyarihang epekto ng mga desisyon, mga relasyon, mga batas at mga sistema na nagpapasya kung paano haharapin ang mga seryosong akusasyon at parusa. Ang kanyang paghukom ng reklusyon perpetwa na pinal na sinusuportahan ng Court of Appeals ay nagpapakita na ang batas ay maaaring magpatupad ng malubhang parusa sa mga kasong kinasasangkutan ng panggagahasa at child abuse, lalo na kung ang biktima ay isang minor de edad at nasa posisyon na nangangailangan ng proteksyon.